Ating sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw sa inyo mga kabayan at kaibigan. Pauwi ka na ba sa Pilipinas at nais mong malaman ano bang kasagutan sa iyong mga katanungan? Ito po si Jamie Iris na siyang magbibigay sa inyo ng information nang sa gayon po ay matulungan ko kayo bago kayo umuwi dito sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at kaibigan. Welcome po sa ating episode 11. Sasagutin po natin ang inyong mga katanungan sa inyong pagbalik o pag-uwi dito sa Pilipinas. Naku, kababago na naman po ng ating protocol. Kaya po ang sagot kong ibibigay sa inyo will be based on the new IATF protocol that was implemented po 2 days ago para po sinamulan po for yesterday. That's December 16. Ngayon po ay December 17, 2021. So sagutin po natin ang ilan po sa inyong mga katanungan. Mula po kay Giselle June Bulabon, sabi niyo po, Ma'am, need ko pa bang mag-fill up ng One Health Pass kung meron na po ako nito sa pinanggalingan ko na bansa sa Saudi Arabia? So ano pong ibig sabihin mo, Giselle, dito? Kasi ganito yan. Once na umalis, kung halimbawa, you actually had flown from Saudi Arabia, kailangan mo talagang mag-complete niyan hanggang, of course, makarating ka sa Pilipinas. Ito ba ang tinutukoy mo? So that at least klaro tayo bago ka umuwi, kinakailangan mo ng One Health Pass, kailangan mo siyang i-complete at least 3 days bago ka dumating sa Pilipinas. Kung sinasabi mo na meron ka na complete pero more than 3 days na ito before your arrival sa Pilipinas, I'm so sorry to say you have to repeat it. Kasi inaalaw lang po nila 3 araw ang interval bago ka ang counting po natin yung time po ng Pilipinas that will be the Philippine time zone. So yun ang ating titignan at yun po ang ating pagbabasihan. So kailangan at least within those time period po kayo pwedeng mag-register sa ating One Health Pass. Yan. Kung nais mong malaman ang step-by-step process, please watch my tutorial video. Kay Vilma O'Brien, sabi niya, scrap the hotel quarantine for fully vaccinated with negative RT-PCR test. How we wish, Vilma. Yan talaga ang mga, kumbaga, sigaw, hindi lang po ng puso. At ninanais talaga ng mga fully vaccinated individuals. Looking forward, hoping very soon, if not this year, at least this coming 2022, especially tumataas na po ang ating immunity rate when it comes to people who got vaccinated. So let's see, let's hope and pray that that will happen very soon. Kay Terry James Lorono, sabi niya, paano po ma'am pag may sakit na stage 5 kidney failure? Kailangan pa ba mag-quarantine? Terry James, ganito ang gawin mo. So please just make sure that you coordinate then ikaw ba ay OFW? Or ikaw ba ay non-OFW? Ikaw ba ito? Or ito ba ay kamag-anak mo? Now, kung OFW, please coordinate with OWA. Kung ito naman ay non-OFW, please coordinate with Department of Transportation so that at least kung may karamdaman ng isang tao, ang hirap naman po naka-quarantine mag-isa sa hotel ito. For safety na rin po, I think naman meron silang ibibigay na possible exemption for that and there could be a waiver that needs to be completed na lang po para maiwasan naman po natin yung mga nangyari in the past kasi po mga nakaraang buwan may mga napabalita po na alam niyo po yon na hindi po napabuti ang kanilang mga kalagayan sa quarantine hotel kasi may sakit na sila, na quarantine pa, yung iba na stress, so iiwasan po natin yan. So again, coordinate, buti you raise that up already so that at least may magawang solusyon or action bago pa dumating sa Pilipinas. Again, OFW, please coordinate with OWA or Polo OWA. And then kung ikaw ay land-based, sea-based, sa Marina, and of course kung ikaw ay non-OFW, sa Department of Tourism. From Wally Castro, sabi po niya, salamat Jamie, God bless you. Walang anuman Wally, you are most welcome and God bless you too.
Sabi naman ni Joyce Sultan, thank you so much ma'am sa pag-update mo palagi sa amin. God bless po, sana hindi po kayo magsawa sa pag-update ma'am. Joyce Sultan, you are most welcome at gagawin ko ang best ko na hindi definitely magsawa at lagi ko kayong may update as much as I can regarding sa mga updates natin dito sa ating bansa at sa mga travel concerns. Ayan, so Giselle, Vilma, Terry, Wally, Joy Sultan, God bless you at again, stay safe everyone. Mula naman kay Helen Scarth, sabi niya, hello Miss Jamie, salamat sa pag-provide mo ng video information sa aming mga viewers mo. Talaga pong details ang info ma'am. God bless po. Next year pa uwi ko pero laging nanonood ako sa video mo. God bless. So I'm simply so happy, Helen. First, you are most welcome. At nagagalak ako na malaman na that you are always watching the video kahit sa January pang uwi mo. And let us look forward na pag January, better pa ang mga protocols na aabutan mo. So with that, God bless and enjoy watching the vlogs. Kay Subayda Benito, sabi niya, magandang gabi sa iyo, Jamie. Ako po ay Filipina na nandito nakatira sa Amsterdam, Netherlands bilang Dutch citizen. Bago magkaroon ng COVID-19 ay gusto ko talaga mag-vacation dahil ooperahan ang nag-iisa kong anak. Ano kaya maitutulong mo sa aking bilang advice dahil kasama sa red list country ng Pilipinas ang Netherlands? Paano? Subayda, I believe nag-comment ako at nag-reply sa'yo. So I hope you were able to actually read that. And Subayda, great news ha, kasi hindi nakasama ang Netherlands ngayong December 16 simula kahapon onwards hanggang December 31. Looking forward, wag na po ito mapasama in the coming days. So you have actually the opportunity to go back to the Philippines kasi ang Netherlands is isa sa mga yellow list country. So looking forward, makasama mo ng iyong anak na ooperahan and sending our prayers then so that at least your child will have a definitely a safe operation and quick recovery too. Kay Reynalyn Nepa Sena, sabi niya, hello po. Follow-up question po. Non-OFW tapos category po ay returning resident pa? Thank you so much po. Kung yan ang iyong, kumbaga, category, I mean, you are a returning resident, yes, you can actually click and choose that. Maraming salamat, Reynalyn, and kay Miss Jo Sanchez. Ma'am, saan po makikita yung flight vessel number po? Miss Jo, doon sa flight itinerary mo, doon sa ticket mo, makikita mo, hindi ito yung ticket number, hindi ito yung PNR or passenger name record, ito yung mismong, kumbaga yung name ng airlines na pinaikli. Halimbawa, Philippine Airlines, PR. Usually may kasunod na number yan, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, PR123, example po yan. Kung Qatar Airways, QR, and then for example po, 010, so yun po yung tinatawag nating flight number. Yan ang siyang ilalagay mo sa One Health Pass. At ito rin po ang hinihingi sa ECIF. Kay Mary Jane Batag, sabi niya, ano pong mangyayari ma'am kung nasa Pinas ka na tapos invalid pala? Mary Jane, kung sakasakaling pagdating mo sa Pilipinas, halimbawa, na invalid yung iyong One Health Pass, uulit ka ulit. So there is a big possibility that you'll get delayed when it comes to processing. So again, sa dami ng haba ng tao, so maaring ma-delay ka, mauuna syempre yung mga taong may QR code, they will ask you to repeat it all over again. Alam mo naman, ang internet sa airport, medyo may kabagalan. Unless you have a Philippine data sa phone mo, then that will be quite okay naman. Mabilis mo siyang matatapos. So yun, you might get delayed kasi lahat ng proseso pagdating mo sa Pilipinas, lahat yan ay gagamitan ng QR code. So yun yung maaring maging consequence. So while you still can, make sure that you complete it according doon sa number of days that they have mentioned, which is at least within 72 hours before your flight, or sorry, 72 hours before your arrival in the Philippines.
Helen, Subaida, Reynalyn, Miss Jo at Mary Jane, God bless you all and thank you for watching our channel and the videos. Kay Micah Robertson naman, sabi niya, Miss Jamie, totoo po ba ng Emirates Airline canceled all flights to Clark until further notice daw? Nabasa ko lang sa isang group. Micah, I did respond also to you. Actually, until this point in time, hindi ko pa siya nakikita. The time that you mentioned it to me, I actually looked at it from their website at wala naman ako nakita sa announcement nila. Usually, meron eh. So far, wala akong nababalitaan. If ever meron, I'll let you know. Kay Aida Emeralino, sabi niya, panibago na naman po ba ang bayad? Paano po yun? May ticket na po kami ng Singapore Airline. May pinipili pa pala yan eh. Pare-pareho mga Filipino. Paano po ako? Non-OFW at senior citizen pa. Ako. Puro kayo pahirap sa mga uuwi. Paiba-iba pa ang protocol. Naku, Aida, naiintindihan ka namin, ako at the rest of the viewers, talaga naman yung frustration, pabago-bago ng protocol. Naku, may isi-share pa ako sa inyo later on but in another video. Talaga naman po na minsan nakakagulat, minsan nakakalito talaga. But then again, we don't have any other choice at this point in time but to comply. They do have their reasons why they actually change some of the protocols na para rin naman sa safety nating mga Filipino. So, pero hindi din maiiwasan, syempre sa sobrang pabago-bago sa bilis ng pagbabago, nakaka-frustrate din, lalo na sa ating mga travelers na pabalik sa Pilipinas. So, Aida, ayan. So, maraming salamat sa iyong panonood sa ating channel. Kay Mar Ismael, sabi niya, Hi Jamie. Hi Ma'am Jamie, need ko po sagot nyo. Sa December 15 na ang flight ko, 8 p.m. from Doha, Qatar to Manila, Philippines. Pwede na po ba ako mag-register sa December 12 ng One Health Pass? Mar, I hope you were able to complete it on time. I believe I did answer sa iyong questions. If not, then I'm simply looking forward na kamusta ang flight mo? Tell us about your journey. Pabalik sa Pilipinas 2 days ago. So ang iintayin mo na lang ay ang swab test mo. So you will have fully vaccinated ka ba? So then you will be taking your vaccination, yung iyong swab test by 5th day at maaari ka na makalabas 6 days sa ika-6 days mo. So looking forward, all will be well. Mula kay Handsome Devil, Madam, maraming salamat po. Dito na po ako sa Pilipinas. Salamat sa mga tips. Maligayang Pasko. Wow, Handsome Devil, I'm simply so glad na sa Pilipinas ka na. How was your arrival journey here in the Philippines? So I do hope that it all went well at syempre rest well dyan sa iyong quarantine hotel at looking forward, ma-receive mo na ang iyong negative result kapag ikaw ay na-swab test agad so that at least makasama mo na ang iyong pamilya. So again, God bless at maligayang Pasko in advance too. Kay Emil Dones naman, sabi niya, no more quarantine. Pera ay sayang lang if you are really fully vaccinated. Hay naku, Emil, ang dami talagang may wish niyan. So sana nga, di ba, our wish should, sana yan yung Christmas wish natin, pero hindi siya umubra ngayong Christmas. So gawin na lang po natin New Year's wish. So looking forward by New Year, kung hindi January, at least within the coming months ng 2022 ay matupad na rin yung wish natin yan. Kay Rosales Rodora, sabi niya, thank you po ma'am sa iyong info na very clear po. More power po. So thank you so much Rodora. I really appreciate yung iyong panonood sa ating channel and thank you so much for positive words that you have just shared. Kay Joe Dato, sabi niya, let's say aalis ako ng LAX. So that will be LA sa December 24. So kung December 24 ang alis mo, Joe, so let's just count. Kailan ka ba dadating dito sa Pilipinas? Kasi yung bilang sa One Health Pass, hindi yung date ng flight mo. 3 days before your arrival sa Pilipinas. So usually, kapag ako ay nagta-travel from California or from LA, halimbawa 24 sabi mo, di ba? So there's a possibility 2 araw usually ang nadadagdag. Usually sa akin yon. Since you were not able to give me yung exact arrival date mo dito sa Pilipinas, so estimate na lang natin kung arrival sa ticket mo ay nakalagay 26
2 days after nung iyong kumbaga flight. So 26, so ibig sabihin backtrack tayo, 25, 24, 23. So 23, pwede ka na mag-start mag-register sa One Health Pass at syempre kapag ikaw ay nasa airport na or bago ka pumunta sa airport, kompletuhin mo na yung EHDC mo nang sa gayon ay magkaroon ka na ng final QR code. So ingat sa biyahe, malapit na yan. Ilang araw na lang, December 24 na. So, follow up yung isang question mo, Joe. So, sabi mo, paano mangyayari na 3 days upon arrival, iba ang time sa California at sa Manila. So, just like what I've said, Joe, ang babasihan natin is yung time zone ng Pilipinas, hindi yung time zone here hindi sa LA. So, ang titingnan mo is yung arrival date mo sa Pilipinas at hindi yung sa California. So, ang pagtitingnan mo sa California, yung halimbawa, yung RT-PCR test mo, it has to be taken 72 hours before your departure. Pero sa One Health Pass, yan ay arrival, Manila time zone. Kay Rodora, again, sabi niya, hi ma'am, ask ko lang po paano po kukuha ng OEC? Kasi po dati online lang po naman ito, now po error na po. Ganito Rodora, so check mo na lang later kung online nakakakuha ka, then check mo later baka meron lang po siyang technical glitch kasi because of many people using it worldwide. Now, before you actually go to the embassy or Philippine embassy, check mo muna, tawag ka muna so that at least hindi naman masayang effort mo bago ka pumunta sa Philippine Embassy dyan sa country where you are now. Kay Mirna Albano, sabi niya, paano po yung undocumented pag-uuwi? What's the status po? Umalis ng may kontrata po dyan. Thank you po kung sasagutin niyo. Of course, sagutin natin yan, Mirna. So kung ikaw ay undocumented, so ang pipiliin mo sa OHP or One Health Pass is OFW ka pa rin pero undocumented. So yan yun. So at least you are still classified as OFW. At malalaman nila na undocumented ka. Should you have further questions, just always feel free. Reach out to Polo OWA so that they can assist you just in case meron ka pang further questions na maaari ka nilang matulungan din. Kay Alice Fountain, sabi niya, hello po Ma'am Jamie, magbabakasyon po kami sa Pilipinas ng asawa ko. Filipino citizen po ako. Gaano po katagal ang quarantine namin sa Clark? Sa March 2022 pa po ang uwi namin. Alice, sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung ano ang protocol by dating ng March 2022. Kung sakasakaling ibabase natin ngayon, halimbawa lang since ano bang country where are you coming from? Hindi mo rin nabanggit. So depende yan if you will be coming from a green country, yellow country, or sana wag naman red country. So doon mababase kung how many quarantine days, kailan ang swab test day mo, at at the same time kung fully vaccinated ka at kung ikaw ay hindi fully vaccinated. So pagpalapit na ang March 22, message mo lang ako. And keep watching the channel so that you'll get updated kung ano ba yung mga latest protocol natin by that time. Kay Maria Socorro, sabi niya, good morning ma'am. Aside po sa One Health Pass, need ba ng EHDC to register? Pati na ba ang Trace app? Kindly please reply po. Thank you. So Maria Socorro, yes, kailangan mo ng One Health Pass. Kailangan mo kumpletuhin ang registration at EHDC sa One Health Pass. Two-step process na tayo dito. Ang Trace naman, yes, you have to download and register. Yun nga lang, like what I always tell and share sa ating mga videos, hindi lagi nagagamit ang Trace app or hindi siya hinahanap, pero it's better na you have that. Sa NAIA, sa Clark, sa Lawag, sa Davao, hindi hinanap, pero sa Cebu, hinanap ito. Hey Tez, sabi niya, hi Jamie, do you need to call PadLab separately or are you automatically scheduled for a swab test when you register through One Health Pass? Nowadays, Tez, for non-OFW, you do not need to call PadLab. Usually, once you register sa One Health Pass, at the end, kapag kukunin mo na yung QR code, ando na yung prompt nila na kung gusto mo na magbayad online or you'll be given options on how you can actually pay at nandun din yung contact details nila. So you can just simply pay. Kumbaga, keep mo yung receipt or gusto mo magbayad sa airport,
Pwede din naman yan. So you will get a transaction code kapag nag-complete ka ng One Health Pass para kung gusto mo magbayad sa airport, percent mo lang yan. Sabi ni Lina Zamora, from my experience, it was automatically directed to Detoxicare as I used PAL for my airplane. Detoxicare is very fast. Good morning and have a blessed Christmas. Tama si Lynn. Sabi ni Lina, kapag kasi PAL, Detoxicare ang partner nito. Any other airlines, it will be PADLAB. Hi, Melinda Matthew. If OFW has a negative RT-PCR test with vaccination, what is the reason of quarantine for 6 days? Hi, Melinda. That's a great question. So again, the reason that they are requiring everyone to still have that RT-PCR test at kailangan mo ma-quarantine is again when you actually traveled. So when you got that negative RT-PCR test, that was actually 72 hours before your flight. And then may fully vaccinated ka din. Pero there is no guarantee na kapag ikaw ay nagbiyahe, hindi ka naka-acquire ng possible virus as per their perception. So kailangan sure lang tayo for your safety, for everyone's safety, even your family at mga fellow kababayan. Kaya that's why they are still asking us to do the quarantine upon arrival. Again, looking forward po in the coming months and weeks po, magkaroon pa ng further update since ang immunity po natin when it comes to vaccination ay tumataas. Marilu Edward, good evening po Ma'am Jamie. May news na po ba kayo kung ibababa yung quarantine ng 3 days? Marilu, meron na tayong news pero hindi siya binaba ng 3 days. Hanggang 4 days lang po siya kung ikaw ay manggagaling sa green list country. At kung ikaw ay fully vaccinated, ika-3rd day ang swab test at 4th day, makukuha mo na possibility yung test, yung result ng inyong kumbaga RT-PCR test and there's a possibility na maka-check out na. Saan country ka ba will be flying from? Kung ikaw ay yellow list, ang minimum is 5 days ang swab test, ika-6 days ang iyong possible check out. So I'm really sorry. I hope I have that great news na nababa na siya sa 3 days pero at this point in time, green list countries lang po, 4 days yung minimum na nasa quarantine hotel. Ayan, hi Vale. Ayan si Vale Gayoso, dumating na po siya from Saudi here in the Philippines. Shout out muli sa iyo, Vale, and to your family. I hope nakuha mo na ang iyong swab test result. Nasa bahay ka na ba and kasama at kapiling mo na ang iyong pamilya? I do hope so. At syempre, in our next video po, i-share natin yung shinare sa atin ni Vale regarding his arrival experience here in the Philippines. So, wait mo yan, Vale, and thank you so much for always watching and at the same time sharing positive comments sa ating mga viewers. So maraming salamat, Vale. And at the same time kay Christopher Ray Sandigan, ilang oras po ba bago ma-fill up ito? Yung dashlab.ai, depende. It might take you 20 minutes if you have all the documentation. So 2025, you're done by that time at makukuha mo na yung QR code. So with that, everyone, Taz, Melinda, Marilu, Vale, Christopher, and at the same time, Alice, Maria, and at the same time, Lina, maraming salamat and God bless you all and Merry Christmas in advance sa inyong lahat. At karagdagan po nating mga shout-out. Shout-out po tayo kay Christine Joy Pascual. Sabi niya, Miss Jamie Iris, pa-shout-out po. Thanks for you. Thanks for always updating us sa protocol in the Philippines. God bless you. You are most welcome, Christine, and thank you so much also for the kind words and always watching. So really appreciate ko dahil isa ka talaga sa mga masugid nating subscriber at viewers. At syempre, talking about masugid na, kumbaga viewer po natin, andito rin po si Noel Barrientos. Sabi niya po, sa uulitin Ma'am Jamie, maraming salamat po talaga at maraming salamat po sa ating mga kababayan natin na natutulungan nyo sa maagap na update about travel. At di lang yan, sinishare ko din po sa kanila at sa mga kasama ko na uuwi doon this season para po di sila mahirapan about document preparation, baka subscriber nyo na rin po sila. Ingat po, Ma'am Jamie. Naku, maraming salamat naman, Noel. Unang-una sa always na panonood mo
sa ating channel. Ganon din sa iyong pagko-comment at pag-share. At syempre, hindi lang pag-share sa ating site at pagko-comment, kung hindi pag-share din sa iyong mga kasamahan. At kung meron po sa inyong kasamahan ni Noel Barrientos, shout out naman dyan or comment kayo so that I could shout out din po ang inyong pangalan sa ating mga videos. So maraming salamat and looking forward makatulong ako sa inyo sa iyong pag-uwi sa Pilipinas. At syempre, isang malakas na shoutout din kay Rickson. Rickson J. De Guzman. Sabi niya, pa-shoutout, hehehe. Hi Rickson. So, ayan, si Rickson ay talagang napakasipag po niyan. Isa yan sa mga businessman na ating subscriber. Thank you Rickson, Christine Joy at Noel. And shout out po kay Dolor Areliaga. Sabi niya po, God bless you always. Lagi kong sinusubaybayan ang mga update po ninyo. Hello Ma'am Jamie, salamat sa palaging update. I'm watching from Riyadh, Saudi Arabia. Salamat po Ma'am. Naku Dolor, salamat sa iyong maraming pagbati at laging panonood sa ating channel. Tunay na na-appreciate natin ang iyong pagsubaybay sa ating channel. Keep watching and keep sharing. And God bless you more. At syempre, some more shout out po natin. Sabi ni Greg Daryl Peke, Miss Jamie Iris, pa-shout out po. God bless po sa inyong lahat. Greg, hello, kamusta? At I'm looking forward na lagi kang nanonood sa ating channel and thank you so much for watching. Kay Michelle Gilbuela, sabi niya, talaga pong inaantay ko ma'am yung updates mo. God bless you always ma'am. You are most welcome Michelle at talaga naman natutuwa ako na lagi kayo nanonood ng ating video vlogs. At muli po kay Noel Barrientos, sabi niya po, thank you po sa immediate travel update, Ma'am Jamie. Stay safe po. Stay safe din sa iyo, Noel. Ganon din sa iyo, Greg at Michelle. And for the rest of our viewers, maraming salamat po sa inyong panonood. At kung kayo po, first time nyo lang po manood po sa ating TV channel, please, I'm inviting you to subscribe to our channel so that you'll get updated po sa ating mga new videos, sa ating tutorials, ganun din po sa ating mga working news. And with that, everyone, if this video had helped you or you find it very informative and helpful, please click like at ganun din po, subscribe na po kayo sa aking channel and please don't forget to click that notification bell so that you'll easily get updated whenever I have a new video. So sa lahat po ng ating mga kabayan at kaibigan, malapit na po kayong umuwi. Most of you excited na po. At sa mga kabayan at kaibigan natin na hindi po makakauwi at this point in time, still, advance Merry Christmas po sa inyong lahat. At looking forward in the coming months or next year po, makauwi na po kayo sa Pilipinas. Ang mahalaga po is keep yourself safe at the same time po, healthy. Maraming salamat po. God bless you and see you in my next video.